Habang sinisikap ng ilang taga Batangas na makaagapay dahil tinamaan ang kabuhayan nila ng paghahanap sa mga nawawalang sabungero sa Taal Lake, sinisikap din nilang bumangon sa epekto ng masamang panahon. Mula sa Laurel, Batangas, nakatutok live si Bon Aquino. Bon. Ivan, matapos ngang suspindihin kahapon dahil sa masamang panahon, ipinagpatuloy na ng mga technical divers ng PCG yung kanilang search and retrieval operation para sa mga nawawalang sabongero. At matapos nga kanilang operasyon, sabi ng PCG, wala silang nakuwang suspicious object. Nang bahagyang umaliwalas ang panahon nitong umaga, niresume ng mga technical diver ng Coast Guard ang search and retrieval operation para sa mga nawawalang sabongero. Pero nang umulan bandang tanghali, huminto ang mga diver. Bukod sa remotely operated vehicle, gumamit din sila ng aerial drone para tignan sa ibang perspektibo ang search area. Ang patuloy na operasyon may epekto na rin sa maliliit na mangingisda sa bayan ng Agoncillo. Halos 40% yung ibinaba. Harvest. Hindi, ng tawilis. Kung kakaunti ang demand, kakaunti din yung magiging supply. So bumaba rin yung sinusupply ninyo? Hindi dahil walang mahuli, kundi dahil mababa ang demand. Kasi may takot. Yes, oo. Sa Talisay, walang tindang tawilis ang ilang vendor. Mula 80 pesos per kilo, tumaas pa raw ito ng 100 pesos per kilo. Ngayon po kasi madalang daw po kasi ang huli kaya tumaas po. Ang naglalako naman ng isda na si Melco, dumaraing sa hina ng kita kaya hindi na nagbebenta ng tawilis sa Cavite. Tilapia bangus lang po. Tawilis din. Hindi ho, walang bumibili ng tawilis ngayon. Dahil takot sila. Para ipakitang ligtas kainin ng tawilis, ibinahagi ni Batangas Governor Vilma Santos Recto kamakailan ang pagkain niya ng tawilis. Tawilis. Okay. Nothing to worry. With all these issues about our Taal, nothing to worry. Ang tawilis po natin, non-carnivorous. Hindi ito kumakain ng mga laman-laman. Usually, halaman ito ang kinakain ito. Ayon sa Talisay LGU Administrator, pinag-aaralan din umano nila ang pagdedeklara ng state of calamity kung lubha ng apektado ang kanilang mangingisda. Sa ngayon ay kami ay kinukuha namin ang lahat ng data through our Municipal Agriculture Office. Tinatanong namin ang mga stakeholders kung ano na ang epekto sa aming mga maliliit na mangingisda. Dahil din nila sa isyu sa lawa, apektado na rin ang kanilang turismo. Pinag-aaralan din ng Agoncillo ang pagdedeklara ng state of calamity pero para makumpuni ang mga kalsadang nasira ng mga nagdaang bagyo. Kahapon rumagasa ang baha sa nasirang kalsadang ito sa Sitio Hillside sa Subic, Ilaya pero kinumpuni ito kagabi. Maraming salamat, Bon Aquino.